India di magpapatalo sa Japan. Sa kabila ng mga balita na interesado na ang Pilipinas sa Type 88, may mas malaking alok ang India, ang BrahMos ER na kayang tumama ng lampas 400 kilometro. Mga kababayan, mukhang lalong umiinit ang kompetisyon sa pagitan ng India at Japan pagdating sa pagkuha ng atensyon ng Pilipinas para sa pagpapalakas ng ating coastal defense capabilities. Sa mga nakaraang linggo, usap-usapan ng posibilidad na maging interesado ang Pilipinas sa Japanese Type 88 surface-to-ship missile system. Marami ang nagsasabi na maaaring ito ang isa sa mga susunod na opsyon ng Armed Forces of the Philippines para sa pagpapalakas ng ating depensa laban sa mga banta sa karagatan. Pero habang umiingay ang balitang yon, tila ayaw naman magpaiwan ng India. Sa halip, mas pinalalaki pa nila ang kanilang alok sa Pilipinas sa pamamagitan ng mas advanced na bersyon ng sikat na BrahMos missile system, ang BrahMos Extended Range o BrahMos ER. Kung matatandaan ninyo, noong 2022 ay gumawa ng kasaysayan ng Pilipinas nang maging unang export customer ng India para sa BrahMos missile system. Isang napakalaking defense deal ito na nagkakahalaga ng humigit kumulang $375 million para sa 3 shore-based anti-ship missile batteries. Sa panahong yun, malaking balita ito hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa buong Asya dahil ipinakita nito na seryoso ang bansa sa pagtatayo ng credible coastal defense capability. At ngayon, matapos ang ilang taon, mukhang gusto ng India na dalhin pa sa susunod na antas ang partnership na ito. Ayon sa mga ulat, inaalok na ng India sa Pilipinas ang BrahMos ER o Extended Range variant. Kung ang kasalukuyang bersyon ng BrahMos na nakuha ng Pilipinas ay may tinatayang range na nasa 270 kilometro, ang bagong bersyon naman ay kayang lumampas sa 400 kilometro. Isipin ninyo yon, mahigit 100 kilometro ang aidadagdag sa kakayahan ng missile system. Sa usaping militar, napakalaking bagay ng karagdagang distansyang ito. Kapag mas malayo ang naabot ng missile, mas maagang natutukoy at napipigilan ang mga potensyal na banta bago pa man sila makalapit sa mga sensitibong lugar ng bansa. Hindi na kailangang hintayin na lumapit ang kalaban bago magkaroon ng kakayahang tumugon. Ito mismo ang konsepto ng tinatawag na Anti-Access at Area Denial o A2AD strategy. Ang layunin nito ay gawing napakahirap para sa anumang kalabang puwersa na makapasok o makapag-operate ng malaya sa isang partikular na lugar. At kung sakaling makuha ng Pilipinas ang BrahMos ER, mas lalawak pa ang saklaw ng ating A2AD umbrella sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, patuloy nang umuusad ang operational deployment ng mga BrahMos batteries na binili ng Pilipinas. Ang unang battery ay na-i-deliver noong 2024. Ang pangalawang battery naman ay dumating noong 2025. Samantalang ang ikatlo ay nasa huling yugto na ng deployment at integration. Ibig sabihin, unti-unti nang nagiging ganap na operational ang buong BrahMos Coastal Defense Force ng Philippine Marine Corps. Isa itong mahalagang development dahil hindi sapat na magkaroon lamang ng missile system. Kailangan ding maayos ang training ng personnel, logistics support, command and control network, at integration sa iba pang military assets ng bansa. Kapag ganap ng operational ang 3 batteries, magkakaroon ng Philippine Marine Corps ng mas malaking kakayahan na mag-deploy ng mobile missile launchers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa ito sa pinakamalaking bentahe ng BrahMos system. Hindi ito nakapirmi sa isang lokasyon lamang. Maaari itong ilipat mula sa isang lugar patungo sa iba depende sa sitwasyon at pangangailangan. Sa panahon ng krisis, mahalaga ang mobility dahil mas mahirap itong matukoy at targetin ng kalaban. Habang patuloy namang lumalakas ang interes ng Pilipinas sa iba't ibang defense technologies mula sa mga partner countries tulad ng Japan, South Korea, Estados Unidos, at India, malinaw na lumalawak ang mga pagpipilian ng bansa. Kung tutuusin, magandang senyales ito. Ipinapakita nito na hindi na nakadepende ang Pilipinas sa iisang supplier lamang. Mas maraming pagpipilian, mas mataas ang kompetisyon. At kapag may kompetisyon, kadalasan ay mas maganda ang mga alok na nakukuha ng isang bansa. Posibleng ito rin ang dahilan kung bakit mas agresibo ngayon ang India sa pag-promote ng BrahMos ER. Alam nilang may iba pang mga missile system na maaaring pagpilian ang Pilipinas. Kaya kung gusto nilang mapanatili ang kanilang posisyon bilang isa sa pinakamahalagang defense partners ng bansa, kailangan nilang magbigay ng mas advanced na kakayahan.
Kung susuriin naman ang sitwasyon sa West Philippine Sea, madaling makita kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mas mahabang missile range. Malawak ang karagatan at napakalaki ng mga lugar na kailangang bantayan. Sa pamamagitan ng mas mahabang strike range, mas malawak ang bahagi ng dagat na maaaring makover ng isang coastal defense battery. Mas kaunting launch sites ang kailangan upang mabantayan ang mas malaking area. Mas tumataas din ang flexibility ng military planners sa pagpili ng deployment locations. Bukod pa rito, mas lumalawak ang tinatawag na standoff distance. Ito ang ligtas na distansya kung saan maaaring manatili ang isang defensive unit habang kaya pa rin itong maabot ang target. Sa madaling salita, mas malayo ang missile launcher sa potensyal na panganib ngunit epektibo pa rin ang kakayahan nitong tumugon. Isa pa sa mga dahilan kung bakit kinatatakutan ng BrahMos ay ang bilis nito. Ang missile na ito ay supersonic. Ibig sabihin, mas mabilis ito kaysa sa ordinaryong subsonic cruise missiles. Kapag mas mabilis ang missile, mas kaunting oras ang mayroon ang target upang makapag-react o makapagpatupad ng defensive measures. At kung ang mas mahabang range ay sasamahan pa ng mataas na bilis, lalong tumitindi ang strategic value nito. Gayunpaman, mahalagang tandaan na wala pang opisyal na anunsyo ukol sa pagbili ng Pilipinas ng BrahMos ER. Sa ngayon, ito ay nasa antas pa lamang ng mga ulat at posibilidad. Ngunit kahit ganoon, ipinapakita nito ang direksyon ng patuloy na pag-unlad ng defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at India. Sa kabilang banda, hindi rin dapat maliitin ang potensyal na kontribusyon ng Japan sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Patuloy ring lumalalim ang defense partnership ng dalawang bansa. Sa katunayan, nakikita natin ang lumalawak na kooperasyon sa larangan ng maritime security, military exercises, intelligence sharing, at defense technology exchanges. Kaya sa halip na tingnan ito bilang pagpili lamang sa pagitan ng India o Japan, maaaring mas tamang tingnan ito bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Pilipinas. Isang estratehiya kung saan nakikipag-ugnayan ang bansa sa maraming partner nations upang makuha ang pinakamahusay na kakayahan para sa pambansang depensa. At sa kasalukuyang sitwasyon ng Indo-Pacific, lalong nagiging mahalaga ang ganitong approach. Habang dumarami ang mga hamon sa seguridad, kailangan ding dumami ang mga opsyon at kakayahan ng bansa. Sa huli, isang bagay ang malinaw. Hindi handang magpahuli ang India. Habang pinag-uusapan ang posibilidad ng Japanese Type 88 missile system, agad nilang inilatag ang mas pinalawak na bersyon ng BrahMos na may higit sa 400 kilometrong range. Para sa India, malinaw ang mensahe. Kung naghahanap ang Pilipinas ng mas malakas na coastal defense capability, handa silang magbigay ng mas advanced na opsyon. Ngayon, ang malaking tanong ay ito. Magiging susunod bang hakbang ng Pilipinas ang pagkuha ng BrahMos ER? O maghahanap pa ng iba pang alternatibo mula sa mga kalyadong bansa? Ano man ang maging desisyon, malinaw na patuloy na lumalakas ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang kanyang mga karagatan at pambansang interes. At para sa maraming Pilipino, ito ang pinakamahalagang bahagi ng usapin. Ang pagkakaroon ng mas modernong kagamitan, mas mahusay na depensa, at mas matibay na kakayahan upang mapangalagaan ang ating soberanya sa harap ng mga hamon sa rehiyon. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Dapat bang kunin ng Pilipinas ang BrahMos Extended Range Missile System ng India? O mas magandang pag-aralan din ang iba pang mga alternatibo tulad ng mga missile system mula sa Japan at iba pang kalyadong bansa? I-share ang inyong opinyon sa comment section, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang updates tungkol sa Philippine Defense Modernization at mga pinakabagong balita.